Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Brigadier General Orlando De Leon. Sabi niya, Attorney Claire Castro, ito ang result ng Google ko sa locations ng Balay Silangan Reformation Centers. Hindi ko mahagilap kung nasaan yung pinagmamalaki ni BBM through you na 607 Balay Silangan Reformation Centers. Please furnish us the addresses pronto. Baka 5,500 na flood control projects na naman yan, mahiya naman kayo sa taong bayan. Ito, ipinos ni General De Leon, medyo malabo, hindi nyo makita. Paano ba ito? Google Map, nandito, mga Balay Silangan Reformation Centers. Wala. Sandali, ano ko. Ayun. Ayan, binilang ko 10 lang. 10. 10. Sa Luzon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa Palawan, may isa. Sa Mindanao, may 2. Ito yung na-google ni Brigadier General Orlando De Leon. Sinubukan ko ring i-search. Wala, hindi ako marunong mag-search. Kasi, nagkaroon din ako ng interest. Wow, sabi ko, 607. Marami-rami yan. Kasi ang focus ng Marcos Jr. Administration, hindi yung madugong, kasi tingin nila sa mga adictos, yung mga user, mga biktima lang, o kaya nagpapahaba lang daw ng oras para maka-overtime sa trabaho. Kaya pusong yung kabaliktaran sa approach ng Duterte. Ang Duterte war on drugs talaga . Dito maluluyon, compassionate approach. Kaya ayan, nag-focus sila sa rehabilitation o reformation. Kaya nakakatuwa naman kung meron ngang 607 Balay Silangan Reformation Centers. To me, that's good. Kaya lang, dahil ipinagmalaki, sinabi sa press briefing, ito na ang isang makulit na Eden Santos. Tinanong niya, saang area o saan yung address ng mga Bahay Silangan Reformation Centers? Wala pong naisagot ang ating Yusek Claire Castro. Ibibigay lang daw yung mga addresses. So ang tanong, naibigay na ba yung mga address? Para malaman natin. Kaya nga, itong si General De Leon, curious, sinners niya, 10 lang ang lumabas. So, yun, panawagan ni General De Leon, pronto, right now, sa mga susunod na briefing, sabihin na nila, ipakita nasaan yung 607. Kung wala silang maipakita, baka katulad lang sa 5,500 control projects na ipinagmalaki sa SONA. Na after 2 days, nabulilyaso, nagkabaha sa Metro Manila, napahiya sila. Nasaan na yung flood control projects? Nabangga ng barko. Later on, na-overwhelmed. Nandyan yan. So, ito? Pang SONA? May nabasa akong post. Kaninong post yun? Nakalimutan ko na. What do we expect from the SONA of the President? I don't know. Mga figures, mga ganyan, accomplishments. Kaya lang ako, wala na akong ganang makinig sa SONA ng Pangulo. Kasi nga, SONA, speech only, no action. After 3 years, meron na bang positive, meron na bang kaginhawaan na naramdaman ninyo?
lalo na yung mga nasa laylayan. I'm sorry to say, yun, tayo, itong channel natin na ito, tumutulong tayo sa Talaan Big Tribe sa Bukidnon. 3 years in the making. Meron lang isa na, ito, lately lang, tulong, abono. Kasi nung nagka-El Nino last year, ka-El Nino, no? So, lumakad ang Department of Agriculture, Sinorbe. Ngayon lang may dumating na abono sa mga nabiktima ng El Nino sa Talaan Big Tribe. Kailan problema? Isang sakong abono lang ang ibibigay sa bawat farmer na identify na affected sa El Nino. Kailan mula sa tribal village nila sa Bulubundukin, sila pa ang gagastos pupunta sa bayan para kunin nila yung isang sakong abono. Gagastos pa sila ng malaki. Kaya inadvisean ko itong mga tinutulungan natin, kung ako ang inyong tatanong, pabayaan nyo na lang yung abono, gagastos pa kayo. Ito na lang, kami na lang, itong ating YouTube channel, bibigyan na lang kami namin kayo ng abono. Forget. Ganon ang pagtulong ng gobyernong ito. Isang sakong abono lang. They had to travel mga 50 kilometers papunta sa sentro. Sariling pamasahe nila, sariling gastos nila, isasakay na naman nila ang isang sakong abono pabalik. Ganyan po ang style ng gobyerno. Oh. Ayun. SONA. Bayan babangon muli. Nakabangon na ba? Siguro may bumangon. Yung mga mayayaman, yung mayaman. Ang mahirap, lalong naghihirap. Ekonomiya. Mabilis daw ang paglakas ng ekonomiya ng Pilipinas. Second fastest growing economy in Asia. So be it. Ang tanong, nararamdaman ba ito, itong paglago ng ekonomiya, nararamdaman ba ng nasa laylayan? Baka naman ang nag-improve lang ang ekonomiya, yung mga mayaman, paano yung nasa laylayan? Yun ang tanong. Yan. Kasi i-highlight sa SONA yung accomplishment ng administrasyong ito. Ito. Pustahan tayo. Most likely, analysis ko lang, opinion ko lang ito, babanggitin yan. 607 Bahay Silangan Reformation Center. 10 lang ang na-search ni General De Leon. Sana malaman na natin saan yung mga address para mapasyalan natin, makita. Kasi kung totoong meron, maganda para ma-reform ang mga kapatid natin na nalulong sa droga. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Ang kasabihan, kung may itinanim, may aanihin. Panorin nyo ang video na ito. Karon ni ako saging lakatan ni Manny King. So karon nagabuno siya atong tanaw at bisitahon. So nagabuno ka diya manoy? Nagabuno ko. So, unsa man na imong giabuno diya? Tulo na ni klase. Rambol na ni. Rambol. O unsa na nga abono? Munyom og kuan. Kumplit og kuan. Lupos. Nupos. So, karon luag-luag gyud ni ang sagingan ni Manny King. So nindot kayo, mga dagko na. Yang saging. Luag-luag yun ang aging niya, mga tambok kayo, sinaw kayo, mga daon. So gawas nga tambok, kinlo pagid siya ang iyang saging lakatan. Sige, atong pamutanon si Manny King og pila naman ni kapunuan man imong saging? 120 ang nabuhi gyud. 120. Oh. So dagan-dagang gyud. So matambok kayo. Oh. No. So unsa man imong masulti nga padayon ang nagasiputa ani?
Nagpasalamat pud ko sa nagsuporta sa abono. Ingon man sa nagatan-aw sa Witsob nga naay gyud nakasuporta nga abono sa akong sagingan. Kay busa nagatambok yun. Walay niwang. Nagpasalamat pud ko. Yara mura na. Oh, sige, salamat po. So, Libuan nun unya. kangit. Sabi ka nga tambok nga saging. Ang saging lakatan Manay Iking. So, salamat kayo sa naga tanaw ni ini nga video.